Dito naman ho tayo mga kababayan. Nagtataka lang ho ako dito sa grupo na ito. Simula kay Inday Sara Duterte, no? Kay Panelo, lahat. Lahat sila. Gusto na yatang mamatay ang dating Pangulong Duterte. Bakit to? Bukang bibig nila mamatay. Si Inday Sara Duterte ang sinasabi, super bakla. Mario Cruz. One. Tigilan na nga natin si Roque. Si Inday Sara Duterte, mga kababayan, ang sinasabi, natatakot akong iuwi o pauwiin si dating Pangulong Duterte. Huwag ka matakot, Inday. Dahil miss ko ikaw ang magsabi na uuwi ko na si dating Pangulong Duterte, hindi pa din mangyayari yan. No? Kailangan tapusin yung kanyang investigasyon, yung lahat ng hearing, yung paglilitis kay dating Pangulong Duterte. No? Pero sabi ni Inday, natatakot akong iuwi si dating Pangulong Duterte kasi kilala naman natin yung mga kalaban niya, no? Ako ang alam kong mga kalaban ng dating Pangulong Duterte yung pong mga naghain ng kaso sa kanya sa ICC. At ito po ay maliliit nating mga mamamayan. 'Di ba? Yung maliliit nating mga mamamayan, mga bossing. Yun yung kalaban niya yun ng dating Pangulong Duterte. Pero sasabihin nila, assassin. Minsan kinakabahan ako sa inyo, Panelo no? Minsan, yung paulit-ulit kayo, yung gusto nyo tumatak sa isip ng taong bayan na pag namatay si Digong, saglit lang, wag muna. Ba't para kayong nagmamadali? May plano ba kayo sa kanya? Di ba? Bukang bibig nila. Magkakagulo pag namatay si Digong sa the Netherlands. Meron ba kayong pinaplano sa kanya? Yun tuloy ang tumatakbo sa isip namin, no? Hindi kaya gawin isakripisyo nitong mga to si dating Pangulong Duterte para mag-alsa ang taong bayan. No, kagaya niyang sinasabi na magkakagulo pag namatay. Ano ba yan? Kakambi ba kayo? May balak kayo kay dating Pangulong Duterte. Ang lakas-lakas pa nung tao. Di ba? Isang beses ko lang nakitang humina ang dating Pangulong Duterte. Alam niyo kung saan? Yun pong nandoon ho siya. Ini-interview ng mga judge po sa ICC. Anong pangalan mo? What is your name? My name is Rodrigo Duterte. Doon ko lang siya nakitang mahina. Pero 4 na araw bago siya lumapag sa ICC doon sa Hong Kong. No? Doon sa Hong Kong, mga kababayan. Nagmumura pa di ba? Sipain ko kayo ICC. Di ba? Tapos pagkatapos ng interview na napakabagal na Rodrigo Duterte. Pagkatapos noon, mga kababayan, merong nag-interview. Ay, okay naman po ako dito, no? Parang nasa hotel. Umokay ulit. Di ba? Malakas ang dating Pangulong Duterte. Pero itong mga to, papatayin si Duterte, magkakagulo ang bayan natin kapag namatay si Duterte. Huwag nyo kaming pag-isipin. No? Huwag nyo kaming pag-isipin na may binabala kayo sa dating Pangulong Duterte. Pero tingin ko naman, no? Hindi nyo naman magagawa yun. Bakit? Nandun sa loob ng ICC. Hindi nyo nga mailabas No? Paulit-ulit ho sila. Paulit-ulit sila na, sige, ganito, ganyan. No? Etong mga senador na ito, mailalabas nitong mga to ang dating Pangulong Duterte. Kaya iboto ang PDP laban.
Si Ipe nandun nagsasalita, "Gusto kong uminom!" Hindi, nakita ko lang yun, no? Ang galing nung nag-edit nun. Di ba? "Bring him home!" Oh, ganun si Ipe. Gamit na gamit nila. Gamit na gamit nila yung sitwasyon ng matanda. Di ba? Ngayon, napapaisip kami, hindi kaya dahil kayo, mamatay ang dating Pangulong Duterte, ganyan, ganyan, i-assassin ang dating Pangulong Duterte, puro ganyan. Mapapaisip kami, may plano ba kayo sa dating Pangulo? No? Para bumalik yung suporta ng taong bayan sa inyo. Wag naman sana. No? Wag naman sana. Kawawa naman. Kayo, baka kayo ang iniisip nyo, no? Total naman, matanda na siya. Kapag ka naman siya, pumanaw, magiging hero pa siya. Di ba? Naku, wag po. May kabayaran po yan sa taas. Kapag po ginawa ninyo yun, kung ano man yung iniisip nyo, no? O kung ano man yung nasa isip namin. Sabi ni Gregorio Esplana, ambush me yan. Para ipagbintangan si PBBM. Style nyo, bulok. Wala na. Hindi na tayo panahon ng ng utu-utuan, no? Hindi na panahon ng utu-utuan, yung tipong ganyan, tas ibibintang doon sa kalaban. Sabi naman nitong mga to, eto mga bossing, may papakita ko sa inyo. Eto, may as a normal citizen na lang. Normal na citizen na lang daw naman si dating Pangulong Duterte. Kaya, bakit daw isusuko sa ICC? Saglit lang, normal na citizen. Pero yung galamay nitong tao na to, sa gobyerno, talaga naman, di ba, mga kababayan? At isa pa, doon nagkaso sa ICC. Kaya doon naharap talaga. Noong panahon, noong panahon, nakasapi pa tayo sa ICC, 2011 hanggang 2019. Yun lang ang iniimbestigahan sa kanya. Ganon tayo nirerespeto ng ICC. Ganon nirerespeto ang dating Pangulong Duterte. Kahit siya ang dahilan kung bakit kumalas ang Pilipinas sa ICC, irespeto natin siya, no? Hanggang 2011 to 2019. Although, umabot ng 2022 yung sinasabing mga patayan na ganyan. Hanggang 2019 lang. No? Ang ating imbestigahan sa kanya.